Yung unang bahagi ng pag-aaral po natin, ito sa positive aspect ng discipline na po. Basically, ito yung pagtuturo ng mga bagay dapat nating malaman, upang malaman natin kung paano ating pamumuhay at anong mga bagay dapat nating paniwalaan. Pero pagkakataon ng isang anak ng Diyos ay nalilihis, nagkakamali na po. Dito pumapasok yung negative aspect ng discipline. Kaya tinatawag ng negative dahil hindi po ito magandang gawin. Hindi siya pleasant na gawin. Kung maaari lang, huwag mo nang gawin. Pero kinakailangan natin gawin kasi ito'y bahagi ng kalooban ng Diyos. Kaya negative aspect dahil ito'y pagkakataon na ang isang kapatid na kamali o nalilihis o lumihis na. At gusto natin sa pabalikin sa katotohanan. So ito po isang corrective measure. Hindi po ito ang pinakaunang gagawin. Ito ang pinakauli. Kailangan natin kausapin ang isang kapatid na nagkakamali o kasi manumbalik sa katotohanan. So ito'y corrective, kinokorek ko na, inaayos natin. Dahil ang katotohanan ay maaari pa rin tayo magkamali o maaari pa rin tayo magkasala. This is 1 John, chapter 1:8-10. Nung mga naunang ilang taon na nakakaraan, meron kaming naka-encounter na isang tao, miyembro siya ng Church of God, na sinasabi niya, pagka kayo naging Kristiyano, hindi ka na maaari magkasala niya. Sabi namin, hindi totoo yan. Si Apostle John, siya mismo sinasabi niya, pwede ka magkasala at magkamali. Kung sinasabi natin tayo walang kasalanan, present tense, dinadayan natin ang ating sarili at ang katotohanan ay wala sa atin. Alam natin, hindi totoo yun. Kung pinahayag natin ng ating mga kasalanan, siya ay tapat at banal na magpapatawad sa ating mga kasalanan at tayo nililisin sa lahat ng kalikuan. Kung sinasabi natin tayo hindi nagkasala, past tense, ginagawa natin siya sinungaling at ang kanyang salita ay wala sa atin. Nasusulat, lahat ay nagkasala nga kanya. Hindi nakaawal sa kalahati ng Diyos. Nandito siya nagsabi na. So sasabihin natin, kailangan hindi mo nagkasala ka, ginagawa natin sinungaling ng Diyos. So kinakailangan natin siya nang ibalik sa katotohanan. Dahil kung hindi natin ibabalik ang isang kapatid na nagkakamali, hindi siya maniligtas. This is Santiago, chapter 5, 19 to verse 20. Itong kahalagahan, whether ito'y gawa ng individual o gawa ng iglesia, itong kahalagahan na ang isang naligaw sa katotohanan ay pinapanumbalik natin. Mga kapatid ko, kung sino man sa inyo ay naliligaw mula sa katotohanan at siya'y pinapanumbalik ng sino man ganyan, dapat niyang malaman na nagpapanumbalik sa isang makasalanan mula sa pagkaligaw sa kanyang landas ay magliligtas ng kaluluwa mula sa kamatayan at magtatakip ng napakaraming kasalanan. Pareho lang ibig sabihin, no? Pag pinapanumbalik natin ang sino man mula sa kalikuan patungo sa katotohanan, siya maniligtas kanya. Siya patatawarin ng Diyos mula sa kanyang pagkakasala. So ito po isang corrective measure. Kaya nga po ito yung pleasant, dahil hindi madaling sabihin sa isang kapag nagkasala ka, kailangan mong bago. Mahirap sabihin nyo. Pero kailangan pa rin natin gawin dahil ito yung bahagi ng kalooban ng Diyos. So anong gagamitin natin? Ang salita ng Diyos. Minsan maraming malaking pagkakamali ang ginagawa natin sa pagwawaso ng isang kapatid kung gagamitin natin ang ating kaisipan. Kinakailangan mapatunayan natin mula sa salita ng Diyos ng isang kapatid ay nagkamali. Katulad ng isang judge, kinakailangan mo na mapatunayan na ginawa nga ng tao yun. Pagkatapos, sasabihin ng judge, meron kang nilabag na batas. Ganon din ang makikita natin dito. All scriptures given by inspiration of God. Siguro mas maganda sa alin, all scripture inspired by God. Is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God may be complete, thoroughly equipped for every good work. Tayo taturong mo sa tagmabuti. Pasinin nyo, anong gagamitin diyan? Ang salita ng Diyos. Kaya ito siya pagtuturo, o sa pagsansala, o sa pagkaayos,
o sa pagtuturo sa katuwiran kanya. Salita ng Diyos ang ginagamit yan. So, kahit po sa church discipline, kung kailangan natin ayusin ng isang kapatid na nagkakamali, kailangan natin gamitin ng karunungan ng Diyos, sa salita ng Diyos, sa ating pagwawasto. Pero salita ng Diyos lahat yan, di ba? So, negative, positive discipline, salita ng Diyos. Negative discipline, salita ng Diyos ang gagamitin natin para wastuin ang isang kapatid na nagkakasala. So, meron pong role ang mga dyan. Sa Titus chapter 2, verse 15, ito yung utos si Pablo kay Titus na isang mangaral. Speak these things and exhort, mangaral, and rebuke with all authority. Let no one despise you. So, pag ginagawa ng mangaral, ang gawain na ito, wala siya labanan. Sinasabi, ginagawa lang niya kanyang responsibilidad na maayos ang isang kapatid. Pag tayo po ay nagwawasto, kailangan tama. Kailangan totoo. At meron ebidensya na nagkamali nga isang kapatid. Minsan na meron tayong napapakinggan, ito totoo, nawasa pa lang tayo, meron sinasabi sa isang kapatid, sabi nila, uminom ng alak yan, ganyan. Sabi namin, hindi namin siya pwede kausapin. Bakit? Wala kami katibayan. Kung gusto nyo, kaya namin siya nagsasalita, samahan nyo kami. At sabihin natin sa kanya, siya uminom ng alak. Dahil alam nyo, siya uminom na namin. Pero kung chismis lang yan, hindi natin pwedeng wastuin na isang kapatid. Kailan totoo, kapatunayan. So we have to review. Isang mga araw, gawain po yan. Na doble. So makikita natin, may mahalagang bahagi sa mga araw. Sa 1 Timothy chapter 5, verse 20, ito po ay may kaunahan sa mga elders. Kaya mga elders siya nagkakasala. Ang sabi ni Pablo kay Timothy, na isang mahal, those who are sinning, yun po ay present progression. Yun ba? Nagpapatuloy sa pagkakasala, yung ibig sabihin, no? Rebuke in the presence of all, that the rest also may fear. Tingnan nyo, gano'ng kahirap gawin niya. Ang sinasabi niyan, elders, wala patunayan na sila nagkamalingan niya. You rebuke in the presence of all, ganyan, mahirap gawin yan. Pero minsan, kailangan natin gawin. Bakit? Para yung iba ay matakot din ganyan. Hindi nila gagawin yung ginawa ng nagkakasala niya. So, rebuke means to correct. So, pag sinasabi yung rebuke, sinasabi mo na siya nagkakamali. Kumisan, nagpapakilala ng sharp disapproval sa ginagawa niya. Hindi ka nakatawa. Hey, Brad, nagkakamali ka, hindi ka mo nag-rebuke. Pag nirebuke nyo, serious ka. Brad, nagkakasala ka. Kailangan mo mabago. Yan ang definition, express sharp disapproval or criticism of someone because of their behavior or actions. Kung ikaw isang teacher, hindi ka na pwedeng tumawa at wastuin mo yung estudyante mo. Kaya seryoso ka. Ay, gawin yung assignment mo. No? Hindi ka pwedeng nakatawa, gawin yung assignment mo. Hindi ka pakikinggan. So pag-review, ito is sharp. Disapproval. Sinasabi mo, mali ka kanya. O makita mo yung kanya pagkakamali. At ayusin mo sa pamakita ng salita kanya. Sabihin mo sa kanya, nagkakamali ka sa iyong ginagawa. To reprehend severely, chide, admonish, reprove. Mahirap gawin yan. Sabihin mo sa kanya mukha, nagkakamali ka. Ito ang sinasabi ng Biblia at ito ang ginagawa mo. Kaya tumataliwa sa salita ng Diyos. Yan ang review. Pag nakinig siya, hindi na ayos. Kung hindi siya nakinig, may problema siya. Minsan nagagalit ang mga ibang kapatid sa mga aral. Pag nag-sermon siya, hindi mo kayo magaling. Obligasyon ng mga aral, ayusin niya yung mga bagay dapat ayusin. Minsan, hindi lang personal yan. Kailangan lang niyang gawin at dapat niyang gawin. Tingnan niya si Pablo. Paano niya winasa si Pedro? Tingnan niya sa Galatians chapter 2, verse 11 hanggang verse 14. Ngunit nang dumating si Cephas sa Antioquia, sumaluhat ako sa kanya ng mukhaan kanya, face to face, sapagkat siya'y nahatulang nagkasala. So napatunayan siya nagkasala. In other words, bago dumating ang ilan mula kay Santiago, dati siyang nakikisalo sa mga hindi
Ngunit nang siya'y dumating, ito yung mga Hudyo, siya umurong at umiwalay dahil natatakot sa pangkat ng mga pagtuturi. At ang ibang mga Hudyo ay nakisama sa kanya sa ganitong pagkukunwari. Kaya maging si Bernabe natangay sa kanilang pagkukunwari. Ngunit na makita ko na hindi sila malakad na matwid sa katotohanan ng Ebanghelyo, tandaan natin sa Acts chapter 15, si Pedro nagsabi, ang mga Hentil ay tinanggap na rin sa kaharian ng Diyos. Sa Acts chapter 10, chapter 11, ng Acts, si Pedro nangaral kay Cornelius na siyang unang Hentil na naging Kristiyano. Ngunit na makita ko na hindi sila lumalakad na matwid sa katotohanan ng Ebanghelyo, sinabi ko kay Cephas o si Pedro, sa harapan nilang lahat, kung ikaw ng Hudyo ay namumuhay gaya ng mga Hentil at di gaya ng mga Hudyo, bakit ang pinipilit ang mga Hentil na mamuhay na gaya ng mga Hudyo? So bakit pinagsabihin ni Pablo si Pedro na siya nagkamali kanya? So di ako naniniwala si Pedro ang unang Pope, kung meron mang Pope sa Biblia. Bakit? Pinagwikaan siya ni Pablo. Ngayon tutukusin kung gano'n ang sitwasyon, parang mas mataas si Pablo kay Pedro. Pagka ang isang kapatid na winawasto natin ay hindi nagsisi, anong gagawin natin? Kung halimbawa sa isang senaryo, ang isang kapatid ay nagkasala laban sa iba. Dito sa Matthew 18:15, kung magkasala laban sa iyong kapatid, pumaroon ka at sabihin mo sa kanya kanyang pagkakamali, kapag kayong dalawa lamang. Ibig sabihin, hindi mo nang gusto sirain sa o naman, gusto mo siyang gustuhin. Kung pakinggan ka niya, ay napanumbalik mo ang inyong kapatid. Nagsisi siya. Dahil kung hindi siya nagsisi, hindi siya maliligtas dahil nagkasala siya. Ngunit kung hindi siya makinig, eh magsama ka pa ng isa o dalawa, usap upang sa bibig ng dalawa at tatlong saksi, eh mapagtibay ang bawat salita. Meron kang saksi na makakapakinig doon sa pag-uusapan mo. Kung ayaw niya pakinggan sila, ay sabihin mo sa iglesia, at kung ayaw niya pakinggan, maging ang iglesia, ituring mo siya bilang isang Hentil at mananingil ng buwis. So pag hindi siya nagsisi kanya, ihiwalay siya. Ituturing siyang hindi Kristiyano, kundi bilang Hentil at mananingil ng buwis sa kanya. So ito yung withdrawal of fellowship. In other words, hindi na siya tinuturing na kabilang sa pagsasama-sama kanya. Kung hindi siya magsisi doon sa kanyang pagkakasala. Kung ikay wala ka sa kayusan, ikay lumalakad na wala sa kayusan. Dito sa 2 Thessalonians, ang particular na wala sa kayusan, yung katamaran. Maraming tao sa Thessalonica di nagtatrabaho. Kaya sila'y pinagsabihan ni Pablo at kailangan silang humiwalay sa ganitong magklaseng mga tao kanya. Aming pinag-uutos ngayon sa inyo, mga kapatid, sa pangalan ng ating Panginoon sa Kristo, na kayo lumayo sa bawat kapatid na namumuhay sa katamaran. At hindi yan siya tradisyon at tanagap nila sa amin. Itong tradisyon ang ibig sabihin, ito'y galing sa bibig. Noong unang panahon, dalawang paraan ng pagtuturo ng mga apostol. Sa bibig at sa sulat. In other words, pinagsabihin na sila ni Pablo noong unang panahon. Sapagkat nung pamang kami kasama ninyo, ay aming iniutos sa ito sa inyo, kung sino man ay magtrabaho, ay wag din naman kumain. Sapagkat amin nababalita ng ilan sa inyo ay namumuhay sa katamaran, hindi man naman gumagawa sa alip ay mga mapagimaso. Kung wala tayong ginagawa, talaga kayo mapagimaso. So, ibig sabihin, itong mga kapatid dito sa Thessalonica, wala sila sa kayusan. May iba pang mga bagay na wala tayo sa kayusan. In other words, ito ay namalakad ayon sa kalooban ng Diyos. Dito sa Galatians chapter 5, sinasabi sa atin, ang iba't ibang uri ng kasalanan, ganyan. Hindi tayo magsisi sa mga pagkakasalang yun, ay tayo po ay subject for withdrawal of fellowship. Kailangan gawin niya ng isang iglesia, mamaya malalaman po natin yan. Cases of immorality, ganyan. Sa 1 Corinthians chapter 5, verse 1. Sa katunayan na babalita na may pakikapit sa inyo, at ang ganyang pakikapit ay wala kahit sa mga pagano. Misa merong nakachat na kapatid. Yun daw relasyon ng lalaki sa kapwa lalaki, hindi na pakikapit. Dahil may sitwasyon sa Ilocos Norte na isang biyudong kapatid na makaral ay nagsama sa isang babae. Ngayon, biyudo pala, namatay na asawa niya. Tapos, meron siya nakilalang babae na naging asawa niya.
Na ang dahilan bakit iniwalayan yung asawa ng babae ay dahil yung lalaki bakla. At na meron siyang karelasyon lalaki. Sabi nila, hindi na pakikapit yun. Hindi alam mo, ibig sabihin ng pakikapit. Alam mo, hindi tamang relasyon sexual ay pakikapit. Babae sa kapwa babae, lalaki sa kapwa lalaki, dalaga at binata, hindi mag-asawa, o isang may asawa na may relasyon sa iba. Pakikapit lahat yun. Ito wala na kahit sa pag-ano dahil siya'y nagmamayari sa asawa ng kanyang ama sapagkat ang isang lalaki ay nakikipisan sa asawa ng kanyang ama. At kayo'y nagmamalaki pa. Hindi ba dapat kayo'y malumbay upang maalis sa gitna ninyo ang gumagawa nito? Sapagkat bangaman ako ay wala sa katawan, ako'y nasa harapan ninyo sa spirito kanya. Bakit? Bakit niya alam? May nagbalita sa kanya na pinagkakatiwalaan niya. Kaya tulad sa isang nasa harapan ninyo, hinahatulan ko ng gumagawa ng bagay na ito. Sa pangalan ng ating Panginoon Kristo Jesus, kapag kayo nagkakatipon kasama ng aking Espiritu, sabihin, ako'y sumasang-ayon sa gagawin ninyo, at taglay ang kapangyarihan ng ating Panginoon Jesus, ay ibigay sa ang ganyang tao kay Satanas ay kawawasak ng lamang upang kanyang Espiritu maligtas sa araw ng Panginoon Jesus. Ibig sabihin nun, sa kawawasak ng kanyang lamang, susunugin ba yung katawan niya? Hindi. Sa kawawasak ng kanyang kasalanan kanya. Ibig sabihin, ang dahilan bakit siya hiwalay, para siya magsisi kanya. Siya magsisisi, siya maliligtas sa araw ng pagdating ng Panginoon kanya. So, yun po ay subject for fellowship, this fellowship. O bulungan tagapagturo. Dito sa Romans 16:17-18, may sinasabi ko sa inyo mga kapatid na tandaan ninyo mga lumilikha ng pagkababahagi at ang mga katitusuran na laban sa mga aral na inyong natutunan. Lumayo kayo sa kanila. Sapagkat naman kayo, sabi ng mga batagay kayon, ay hindi naglilingkod kay Kristo ng Panginoon, natin kundi siya kailang sariling tiyang. At sa pamamakita ng kailang mahusay na pananalita at matatamis na talampati, ay dinadahin nila mga puso ng mga walang muwang. Ganun talaga yung walang tagapagturo. Dahil wala sila sa katotohanan, ang ginagamit kahusayan sa pananalita para ikay makumbinsi kanya. So kung nagtuturo na maling aral, hindi natin pwede tanggapin yan, mga kapatid. Magdodobre. Sa 2 John 9, ang sino mang lumalampas at hindi nananatili sa aral ni Kristo, ay hindi kinaroon ng Diyos. Ang nananatili sa aral ay kinaroroonan ng Ama at hindi ng Anak. Kung sa inyo dumating ang sino man at di dalang aral na ito, huwag yung tanggapin sa inyong bahay at huwag nyo siyang batiin sapagkat yung mamamati sa kanya ay nakikibahagi sa kanyang masasamang gawa. Tatlong klaseng tao yan. Yung tao lumalampas at di nananatili sa aral ni Kristo, at yung tao nang tuturo ng maling aral, at yung tao tumatanggap doon sa may maling aral kanya. So di natin sila pwede tanggapin. So kung sila ito, nasa ating kongregasyon na patunayan at tuturo ng maling aral, kailangan natin silang alisin sa gitna natin. So ano ang dahilan ito? Bakit gagawin natin yan? Bakit ihiwalay natin sa kapatid na hindi magsisisi sa kanyang pagkakasala? Number 1, to maintain the purity of the church. Kasi, ang pagkakasala ay isang influence. Pag pinabayaan natin ang pagkakasala, may influence yung iba na gawin din nila yun. Kaya sabi doon sa binasa natin kanina, those who are sinning rebuke before all, that the rest also may fear, na hindi sila gagaya sa mga nagkakasalang yun. Hindi mabuti ang pagmamapuri. Hindi ba niyo nalalaman na kaunting pampalsa ay nagpapalsa sa buong masa? Pag nanonood kayo gumagawa ng tinapay, pandesal, ang laki nung inaano nila eh. Minamasa nila eh. Ang laki nung. Pero ang pampalsa nilalagay nila, kaunti lang. Pero meron, maliit lang yun. Pag nilagay yung pampalsa, talagang lalaki yun. So maliit lang, ganyan. Na-influensya yung buong masa. Alisin ninyo ang lumang pampalsa upang kayo maging bagong masa. Kung paano kayo ngayon walang pampalsa. Sapagkat si Kristo, ang kordero ng ating Pasko, ay naayalay na. Yung pong Pasko, Passover po yun. Baka dito nakuha sa Pasko, ano po? So, kung tayo walang pampalsa kanya, in other words, wala tayong kasalanan. Hindi tayo mamumuhay sa pagkakasala. So, mamaintain po natin yung pure influence sa loob ng
iglesia. At tayo hindi gagayahin ang sino man. Pag pinabayaan natin na nagkasala, wala tayong ginawa, gagaya iba. Meron pong nasa palantay, may issues to, sa panginginom, hindi naglalasing. Nasabi na, hindi naman bawal uminom, basta wag kang malasing. Paano yung pagbabawalin nyo, naninigarilyo, namin, o nagsusugan, pag pinabayaan mo yung umiinom? O hindi mo na sila pwedeng pagbawalan. Kasi, bakit yung umiinom, hindi niya pinagbabawalan? Yan ang dahilan bakit pinaalis natin yung taong nagkakasala ay magsisingay. Para yung nagkakasala ay mapahiya sa kanyang kasalanan. Alam po ninyo, ang taong may pag-asa ay yung taong nahihiya pa. Pag ang isang taong di na siya nahihiya sa kanyang ginagawa, wala na pag-asa yun. Kahit sabi nga ni Jeremiah, hindi na sila marunong mag-blush kanya. Alam niyo, pagka tayo napahiya, namumula yung mukha mo, bakit? Napahiya ka eh. So, pag hindi ka na marunong mapahiya, wala ka na pag-asa. Dito pa sa 2 Thessalonians chapter 3, verse 14. Inyong tandaan ang mga hindi sumusunod sa aming mga sinasabi sa sulat na ito. Huwag din silang pakisamaan na sila'y mapahiya kanya. Natural po sa ating mga tao na gusto nating we belong sa isang grupo ng tao. Kasi pagka ikay napahiya, dahil may ginawa kang hindi maganda at gusto mo mapanatili sa grupo na yon, magsisiga. So ang purpose, bakit ginagawa yan, sila inihiwalay, para sila mapahiya. Pag napahiya sila, magsisisi yan. Babalik sila muli sa pagiging tapat, sa paglilingkod sa Diyos. Kaya hindi ka na marunong mahiya, may problema ka na doon. Hindi mo na kinikilala kayo nagkakasala o tinatakbo mo yung pagkakasala mo. Hindi ka na pala ng pag-asa, delikado na yan mga kapatid. Parang sinasabi sa 1 Corinthians sa Hebrews chapter 4. Pagka isang tao ay lumubog na sa pagkakasala, hindi magsisisi yun. Habang nandun siya sa kalagayan, kanyang kaisipan nandun sa kalagayan yun. Basahin po natin. Sa Hebrews chapter 4 verse 6. Chapter 6 pala, sapagkat hindi mangyayari na mga dating naliwanagan na naturuan na ito at nakalasap ng kaloob ng kalangitan at naging mga kabahagi ng Espiritu Santo at nakalasap ng kabutihan ng salita ng Diyos at ng mga kapangyarihan sa panahong darating at pagkatapos tumalikod kanya. Umalis sila sa katotohanan. At pagkatapos tumalikod ay muling papanambalikin sa pagsisisi. Yaman sa kanilang sarili ay muli nilang pinapako sa krus ang anak ng Diyos at itinataas sa kahihiyan. Hindi mangyayari daw sila magsisisi kanya. So, pagka isang tao ay meron pagkakaya mapahiya, meron pa siyang pag-asa. So, yung purpose nun, para mapahiya ang isang kapatid na nandoon sa kalagayan ng pagkakasala. At upang siya magsisi. Yung ulitin natin dito, ano po? Sa pangalan ng ating Panginoon Yesus, kapag kayo nakakatipon kasama ang Espiritu, na taglay kapangyarihan ng ating Panginoon Yesus o yung otoridad ng ating Panginoon, ay bigay ang ganyang tao kay Satanas sa kawawasak na laman. Ang ibig sabihin ito, para sa magsisi. Upang kanyang Espiritu ay maligtas sa araw ng Panginoon. Alam po ninyo, yung tao ito nagsisi. Yung sa pangalan ng sulat ni Pablo, ang tao ito nagsisi. Siya iniwalayan niya, yung asawa ng kanyang ama. Nagsisi siya. Dahil siya napahiya. Siya hiniwala, in other words. At siya napahiya, at siya nagsisi. Yung makikita natin. So, anong responsibilidad naman kapatid, laban doon sa mga hiniwalay? Meron tayong obligasyon. Huwag tayo magsama sa kanila. Dito po sa 1 Corinthians chapter 5, verse 9, verse 10, isinusulat ko sa inyo sa aking sulat na huwag kayong makisama sa mga mapakipid. Hindi ang ibig sabihin ay sa mga mapakipid sa libutan ito, o sa mga masasaking, o sa mga magnanakaw, o sa mga sumasama sa Diyos-Diyosan, sagay kailangan pa kayong lumabas sa sanglibutan. Kundi ngayon ay sinusulatan mo kayo na huwag kayong makisama sa kanina mang tinatawag na kapatid kung siya'y mapakipid, o siya'y nasa kalagayan ng pagkikipid, o sakim, o sumasama sa Diyos-Diyosan, o nagmumura, o maglangasing, o magnanakaw. Di wag man lamang kayo kumain kasama kayo, kunin ng tao kanya. So, tayo magsama, sabi ni Pablo.
Tandaan natin sila. Markahan natin. Yun yung tandaan ng mga hindi sumusunod sa aming sinasabi sa sulat na ito. Huwag niyo siyang pakisamahan ng sinupahiyan. Tandaan natin sila. Huwag natin silang pakisamahan at tandaan natin sila, yung mga kapatid na yun, huwag natin silang tanggapin. Kung siya yung dumating ang sino man, at hindi dalang araw na ito, huwag niyo siyang tanggapin sa inyong bahay o huwag niyo siyang batiin. Sapagkat ang mababati sa kayo nakikibahagi sa kanyang masasamang, huwag natin siyang tanggapin. So, tingnan niyo ang sinasabi ito sa atin ni Apostle John. Ano ba? Huwag natin siyang tanggapin sa gitna natin. Kung ayaw na pakinggan sila, ay sabihin mo sa iglesia. At kung ayaw na pakinggan ang iglesia, maging ang iglesia, ay turing mo siyang bilang isang itil at maningil ng buwis. Kanya, huwag siyang tanggapin sa fellowship siya, sabi niya, ating Panginoon. Pero huwag natin silang ituring na kaaway, hindi kapatid. Meron pa siyang pag-asa dahil kapatid natin sila sa Panginoon. Kung magsisi sila, tatanggapin natin. Sa 2 Thessalonians chapter 3, verse 15, kayo naman, huwag ninyong ituring siyang kaaway, kundi niyo siyang pagsabihan bilang kapatid. Sige, pagsabihan mo pa rin, kung nakita mo isang kapatid na naiwalay sa atin dahil sa kanyang pagsabihan mo pa rin siya. Brad, magsisi ka. Para makabalik ka na sa Panginoon, sa Panginoon. Pero hindi natin siya kaaway. Nakaaway natin ang diablo, tandaan natin, ito'y kapatid natin na nagkakamali. Na hindi nagsisi at iniwalayan natin sa ating bilang kasama natin. So, panghuli, ito pinakamagandang bahagi. Ang church discipline nagsisimula sa pagtuturo tungkol sa kalooban ng Diyos. Na kung paano mga Kristiyano, dapat nilang malaman kung paano kayo nagpag-uugali sa iglesia o bilang mga Kristiyano. Kapag ang kapatid sa iglesia ay nagkamali, ang iglesia ay may responsibilidad na iwasto siya, mga kapatid. At kung ang isang kapatid, o ba, lalaki, ay ayaw magsisi sa kanyang kasalanan, kinakailangan may wala iglesia sa kanya. Ito po ang sinasabi sa atin ng banal na kasulatan. So maraming salamat po sa inyong pakikinig. Tayo po pupunta sa ating ambuluyan.